Ang bawat tao ay nananabik para sa isang panahon ng pagtawa. Ito ay karaniwang kinakailangan pagkatapos dumaan sa isang panahon ng sakit, kalungkutan, at kalungkutan. Kapansin-pansin, ipinangako ng Diyos na dadalhin ka sa iyong panahon ng pagtawa. Ang sabi ng salmista, bagaman ang pag-iyak ay tumagal ng isang gabi, ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Kaya naman, may assurance na matatawa ka ulit. Ngunit narito ang problema, maaaring hindi mo alam kung paano makilala ang iyong panahon ng pagtawa. Baka nasa panahon ka pa ng pagtawa nang hindi mo alam. Sa makatuwid, tiyaking panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, habang inilalahad ko ang mga palatandaan na nagpapakita na ang panahon ng iyong pagtawa ay narito na. Bago tayo magpatuloy, maligayang pagdating sa aming YouTube channel. Kung isa kang bumabalik na subscriber, salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mangyaring gawin ito ngayon. I-on ang iyong mga notification para maabisuhan sa tuwing magpo-post kami, mag-like, mag-share, at mag-iwan ng komento. Ang mundo ay umiikot sa magkakaibang panahon, taglamig, tag-araw, taglagas, at higit pa. Kapag dumating ang mga panahong ito, ang ilan ay kasiyasya sa iyo sa kanilang takdang panahon, habang ang iba ay hindi. Gayunpaman, anuman ang iyong nararamdaman, sasang-ayon ka na may mga bagay na kasama ng hitsura ng bawat panahon. Nakakatulong ang mga bagay na ito na malaman mo kung anong season na ang dumating. Katulad nito, ang ilang mga palatandaan ay sinasamahan ng panahon ng kalungkutan o pagtawa. Kapag nakakaranas ka ng pagluluksa o kalungkutan, ikaw ay nauubos, nanlulumo, nalulungkot, at maraming dahilan para magreklamo at hindi nasisiyahan. Ngunit anong mga palatandaan ang nagpapakita na ikaw ay nasa panahon ng iyong pagtawa? Una, nakakaranas ka ng isang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Sinasabi ng Kawikaan 17 oras 22 minuto, ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang bagbag na espiritu ay tumutuyo ng mga buto. Nangangahulugan ito na maaaring hindi mo alam kung ano ang sanhi ng iyong kagalakan o kaligayahan, ngunit mas magiging masaya ka habang lumilipas ang mga araw. Masaya ka kahit na dapat kang mag-alala, matakot, at mabalisa. Magaan ang pakiramdam mo at nakahanap ka ng mas maraming dahilan para maging masaya sa bawat araw dahil natuklasan mong wala na ang bigat ng iyong sitwasyon. Wala ka nang pakialam sa kinabukasan, inilagay mo ang lahat sa kamay ng Diyos. Upang maranasan ang hindi maipaliwanag na kagalakan na ito, mas umaasa ka sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang kabutihan at mga plano para sa iyong buhay. Lubos kang sumuko sa Kanya at alam mong malapit na ang panahon ng iyong pagtawa. Kahit na hindi perpekto ang mga bagay, nakahanap ka ng higit pang mga dahilan upang naroroon sa sandaling ito at nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Bukod pa rito, nalulugod ka sa pagpapaalam at hayaan ang Diyos na kontrolin. Kaya, yakapin ng buo ang iyong panahon ng pagtawa dahil ipinakita sa iyo ng Diyos na kaya niyang gawing mabuti ang iyong masamang sitwasyon at bigyan ka ng mga dahilan para tumawa. Ang pangalawang senyales na narito na ang panahon ng iyong pagtawa ay ang pakiramdam mo ay optimistic. Hindi mo na hinahayaan na ang mga sitwasyon, masasamang bagay, masamang kalusugan, pagtanggi, o kalungkutan ng nakaraan ay makaramdam ka ng panghihina. Lumalakad ka na ngayon sa katiyakan na ang lahat ay gagana ng husto, lalo na ng higit pa kaysa sa iyong iniisip o iniisip. Sinasabi sa Roma 15 oras 13 minuto, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan, habang nagtitiwala kayo sa Kanya, upang kayo'y mag-umapaw ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nangangahulugan ito na kapag nagsimula kang magtiwala sa Diyos, puno ka ng pag-asa at mapayapa kahit ano pa ang hitsura ng iyong realidad. Ito ay isang tiyak na senyales na ikaw ay pumapasok sa iyong panahon ng pagtawa. Sa panahon ng iyong pagtawa, naliligo ka sa kaalaman at pag-unawa na ang pag-ibig, kabutihan, at soberanya ng Diyos ang kailangan mo para maging okay. Ang mga kakilakilabot na bagay ay maaaring nangyayari sa iyong buhay at sa iyong pamilya, gayunpaman, naabot mo na ang punto kung saan alam mo na ang Diyos ay aktibong gumagawa sa likod ng mga eksena upang matiyak na maayos ang lahat.
Sa panahon ng iyong pagtawa, mas madaling magtiwala na hindi masasabi ng Diyos ang isang bagay o makakagawa ng mga pangako nang hindi ito tinutupad. Kilala mo siya bilang tagasunod ng pangako at hindi siya nabibigo. Kaya, pinanghahawakan mo ang iyong pananampalataya kahit na dumating ang mga hamon. Kapag ang iyong buhay ay nasa kabuluhan, ikaw ay umaasa na ang Diyos ay magpapatahimik sa mga unos sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng iyong optimismo at pananampalataya, nakikita mo na ang mga pagkakataon kung saan nagpakita ang Diyos at napatunayan ang kanyang sarili sa iyong buhay at sitwasyon. Kaya kahit na ang mga bagay sa paligid mo ay hindi gumagana, nararamdaman mo pa rin ang napakalaking pag-asa na ang mga bagay ay mabilis na babalik sa iyong buhay. Napagtanto mo na mas pinanghahawakan mo ang Diyos sa panahong ito ng iyong buhay, at ang iyong nakaraan o kasalukuyang mga kalagayan ay hindi ang mga determinasyon ng iyong kagalakan. Sa likod ng iyong isipan, ikaw ay tumitingin sa Diyos at naniniwala na ang lahat ng bagay ay babalik para sa iyong ikabubuti, anuman ang mga kalokohan ng dyablo. Kapag nagsimula kang makaramdam ng pag-asa, anuman ang mga paghihirap na maaaring magpahiwatig sa iyo, ikaw ay nasa iyong panahon ng kagalakan, pagtawa, at tagumpay. Kaya, tumuon sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay na naging sapat para sa iyo, kahit na hindi mo ito karapat-dapat. Patuloy na magtiwala sa Kanya na itutuwid ang bawat baluktot na landas. Maniwala ka na magkakaroon lamang ng mga silver linings sa iyong buhay na may sapat na dahilan upang maging masaya. Ang pangatlong senyales na ikaw ay nasa panahon ng iyong pagtawa ay nagsimula kang makaranas ng hindi inaasahang mga patotoo o pagpapala. Sinasabi sa awit 126, 2, ang aming mga bibig ay napuno ng pagtawa, ang aming mga dila ng mga awit ng kagalakan. Pagkatapos ay sinabi sa mga bansa, ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa kanila. Ito ay angkop na naglalarawan na ang mga hindi inaasahang patotoo na iyong nararanasan magiging napakahusay na kahit na ang mga tao sa paligid mo ay mapapansin ang pagpapala. Ang Ecclesiastes 3:4 ay nagsasabi, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagdadalamhati at panahon ng sayaw, na nagpapakita na ang hindi inaasahang patotoo ay maaaring dumating ng napakabilis na maaaring tumagal ng ilang sandali upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Ganap. Isang sandali ikaw ay malungkot, nalulumbay, nagdadalamhati, sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyayari sa iyong buhay, at sa susunod na sandali ay nakuha mo ang himalang tawag sa telepono, pagbabago ng kwento, kumpletong pagbabalik, at patotoo na nag-isip sa iyo kung paano ito nangyari. Ang asawa ni Abraham na si Sarah ay halos 100 taong gulang nang dumating ang hula na siya ay magkakaroon ng anak. Sa lahat at sa ating kasalukuyang mundo, imposibleng medikal na manganak sa ganoong edad. Natawa siya nang dumating ang kanyang propesya dahil naniniwala siyang hindi ito mangyayari. Nang maglaon, nang ipanganak si Isaac, na ang pangalan ay nangangahulugang si pagtawa, sinabi niya na lahat ng makarinig ng kanyang panganganak sa kanyang katandaan ay tatawanan siya. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang mga pagpapala ng iyong mga patotoo ay maaaring hindi inaasahan. Para sa iyo ay tila imposible, maaaring ilang beses ka nang nanalangin tungkol dito at nawalan ng pag-asa na sasagutin o darating ang Diyos para sa iyo sa sitwasyong iyon o sasagutin ang partikular na punto ng panalangin. Kapag sa wakas ay hinatid ka ng Diyos sa iyong panahon ng pagtawa, magugulat ka sa kung ano ang magagawa niya dahil kung ano ang ginagawa niya ay sasabog ang iyong isip. Ang iyong hindi inaasahang patotoo ay maaaring hindi isang bata sa katandaan tulad ng kay Sarah. Maaaring ito ay mga hindi inaasahang pagbisita ng mga mahal sa buhay o mga napapanahong sorpresang regalo. Ang mga masasayang tao ay maaaring dumating sa iyong buhay nang hindi mo inaasahan o maaari kang bumuo ng mga bono at koneksyon sa mga bagong tao. Maaaring pagpalain ka ng Diyos ng pagpapagaling at pagpapanumbalik. Ang iyong patotoo ay maaaring sa wakas ay nakakahanap ng kapayapaan kapag ikaw ay nasa isang estado ng pagkabalisa o pag-aalala sa mahabang panahon na nagbibigay sa iyo ng kalayaan mula sa lahat ng iyong mga alalahanin.
Maaaring magpakita ang Diyos sa iba pang mga paraan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga panalangin na iyong ipinagdasal noong nakalipas na mga taon, na nagpapaalala sa iyo na nabubuhay ka sa iyong sinagot na mga panalangin at panahon ng pagtawa. Ang ikaapat na palatandaan na ikaw ay nasa panahon ng iyong pagtawa ay isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Sinasabi sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang iyong buhay ay maaaring magulo, gumagalaw ng hindi maipaliwanag, at lahat ng tao sa paligid mo ay umaasa na ikaw ay mag-aalala at mag-alala dahil ang mga bagay ay kakilakilabot. Ngunit gayunpaman, mayroon kang ganitong malakas na pakiramdam ng kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang isang pakiramdam kundi isang estado ng pagkatao na nagmumula sa pagtitiwala sa soberanya at kabutihan ng Diyos. Dumating ka sa punto kung saan naniniwala ka na bilang hari at pinuno ng sansinukob, siya ay may kapangyarihang ihatid ka sa iyong panahon ng pagtawa. Sa sandaling ito, ikaw ay nasa pahinga, alam na ang Diyos ay gumagawa at kumokontrol sa lahat. Ang kapayapaang nararanasan mo sa panahon ng iyong pagtawa ay magiging kamangha-mangha at hindi maipaliwanag. At kaakibat nito ang malalim na pakiramdam ng kalmado at katahimikan na hindi kinakailangang naugnay sa mga partikular na pangyayari o kaganapan. Ang kapayapaan ay isang pagpapakita na ang presensya at kamay ng Diyos ay mabigat na nakapatong sa iyong buhay, na nagpapakita na pinapatnubayan ka ng Diyos sa buhay o panahon na minsan mong ipinagdasal. Mayroon ka na ngayong panloob na katatagan at hindi pinapayagan ang mga panlabas na impluensya na magdikta sa iyong mga mood at emosyon. Ang kapayapaan ng Diyos ay bunga ng banal na espiritu, kaya ang karanasan nito ay nagpapakita na ang Diyos ay kasama mo at sinasagot niya ang iyong mga panalangin. Kapag ikaw ay nasa kapayapaan at hindi nababagabag sa anumang bagay, ang Diyos ay nagre-refresh at nagpapabata sa iyo, na humahantong sa isang panahon ng pagtawa at kagalakan. Ano man ang plano ng dyablo na itapon ang iyong paraan, hindi siya magtatagumpay dahil inilagay ka na ng Diyos sa panahon ng iyong pagtawa, at hindi niya hahayaang makagambala sa kapayapaang ipinagkaloob niya sa iyo. Ang ikalimang palatandaan na ikaw ay nasa panahon ng iyong pagtawa ay nakakaranas ng paggaling at pagpapanumbalik. Sa Biblia, tiniyak sa atin ng Diyos na ibabalik niya ang mga taon na kinain ng mga uod at uod, na isang paalala na kapag nasa panahon ka ng pagtawa, mararanasan mo ang pagpapanumbalik na hindi mo masisimulang ilarawan. Ang pagpapanumbalik at pagpapagaling sa iyong buhay ay maaaring mental, espiritual, emosyonal, o pisikal. Kapag nagpasya ang Diyos na pagalingin at ibalik, pinagaling ka niya ng lubusan. Mayroong ilang mga trauma na maaaring pinanghawakan mo, maaaring nahirapan kang magpatawad sa mga nanakit sa iyo. Ang pagpapatawad sa iyong sarili ay maaaring isang issue din dahil patuloy mong sinisisi ang iyong sarili sa pagpapaalam sa mga masasamang bagay na mangyari sa iyo. Ngunit kapag pinanumbalik ka ng Diyos, pinapatawad ka niya sa iyong sarili at sa iba. Pinapaalis ka niya sa mga bagahe na matagal mo nang bitbit. Tinutulungan ka niya na maranasan ang kanyang biyaya at pagtubos, na ipinapakita sa iyo na mahal ka ng Diyos saan ka man napunta o ano ang nagawa mo. Ang kanyang kapangyarihan sa pagpapanumbalik ay gumagawa sa iyo na buo at naghahatid sa iyo sa isang panahon ng kalayaan mula sa bawat uri ng bagahe. Napansin mong gumaan ang pakiramdam mo, may mas maraming dahilan para tumawa, at nakita mong nagpapakita ang Diyos para sa iyo sa mga paraan na hindi mo man lang maipaliwanag. Makakahanap ka ng higit pang mga dahilan para magpasalamat at magsaya. Kapag ganap na gumaling at naibalik, ang mga bagay na dati ay nagpapalungkot o nagpalungkot sa iyo, ay wala ng ganoong kapangyarihan sa iyo dahil lubusan mo na silang pinabayaan at umaasa sa Diyos. Sa panahon ng iyong pagpapanumbalik, ipaparana sa iyo ng Diyos ang isang bagong simula o isang bagong kabanata sa iyong buhay. Alalahanin kung paano nawala ni Job ang lahat ng kanyang mga anak at mapagkukunan sa Biblia. Nang sa wakas ay ibinalik siya ng Diyos, naging bago ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng mga anak, kamangha-mangha ang kanyang financial turnaround, at ang kanyang buhay ay nagulat sa mga taong nakapaligid sa kanya.
Nasa panahon na siya ng pagtawa at nakalimutan niya ang sakit at depresyon na naramdaman niya bago dumating ang panahon ng pagtawa niya. Maaaring hindi mo napagdaanan ang lahat ng pinagdaanan ni Job, ngunit maaari mong aminin na ang mga bagay ay hindi naging kasing rosas gaya ng nararapat. Gayunpaman, ang bagong trabaho, relasyon, tahanan, o pagkakataon na iyong nararanasan ay maaaring isang senyales na nasa panahon ka na ng pagtawa. Ibinabalik ng Diyos ang iyong buhay at binibigyan ka ng mga bagong simula. Ito ang kanyang paraan upang tulungan kang magsimulang muli ng iyong buhay, na iniiwan ang lahat ng labi ng iyong nakaraan. Yakapin ang pagpapanumbalik na iniharap sa iyo ng Diyos ng may kaligayahan at pananabik. Huwag hulaan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, huwag ipagpalagay na ito ay pansamantala at hindi magtatagal. Magtiwala sa Kanya na panatilihin ang iyong panahon ng pagtawa. Ang mga bagong simula na pinapasok ka ng Diyos ay maaaring nakakatakot. Maaaring mahirap para sa iyo ang pag-navigate sa mga pagpapalang ito na ibinubuhos ng Diyos sa iyong buhay, ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang muling tuklasin ang iyong sarili, subukan ang mga bagong bagay, at tuklasin ang mga bagong posibilidad. Yakapin ang tanda na ito ng may bukas na mga bisig at pusong nagpapasalamat. Alam na ginagabayan ka ng Diyos sa bawat hakbang, na nangangahulugang hindi ka nag-iisa at walang dahilan para matakot. Ngayong alam mo na ang mga senyales na ikaw ay nasa panahon ng iyong pagtawa, kailangan mong malaman kung ano ang maaari mong gawin para ma-access ang season na ito. Sinasabi sa awit 16 na oras 11 minuto, iyong ipinaalam sa akin ang landas ng buhay. Pupunuin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan, nang walang hanggang kasiyahan sa iyong kanang kamay. Ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging nasa presensya ng Diyos, naghahanap ng kanyang mukha, at patnubay sa pag-access sa iyong panahon ng pagtawa. Ang presensya ng Diyos ay hindi dapat paglaruan o basta-basta. Nagbibigay ito sa iyo ng direksyon kung ano ang gagawin at hindi dapat gawin kung gusto mong ma-access ang iyong pagtawa. Kapag palagi kang nananatili sa presensya ng Diyos, hindi ka nagkukulang ng dahilan para tumawa o magsaya dahil nararanasan mo ang kapayapaan at kagalakan na nanggagaling lamang sa piling ng Diyos. Bukod pa rito, tinutulungan ka ng presensya ng Diyos na tingnan ang buhay mula sa isang banal na pananaw na nagbibigay daan sa iyong makahanap ng katatawanan at kabalintunaan sa mahihirap na sitwasyon. Kung ano ang nakikita ng iba na masakit o mahirap, tinitingnan mo mula sa pananaw na sinisikap ng Diyos na dalhin ang kanyang sarili ng kaluwalhatian, at ang mga bagay ay hindi kasing sama ng tila sa pisikal na mata. Kapag ang buhay ay hindi natuloy ayon sa plano, ang presensya ng Diyos ang kailangan mo upang makahanap ng lakas at kaginhawahan, at huwag hayaan ang mga sitwasyon sa buhay na magpabigat sa iyo. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, mas lalo kang tumatawa at natutuwa, na kadalasang walang saysay sa mga tao. Ang presensya ng Diyos ay pumupuno sa iyo ng pag-asa at optimismo, na ginagawang mas madaling makahanap ng kagalakan at pagtawa sa araw-araw na buhay. Ito rin ay nagpapalaya sa iyo mula sa takot at pagkabalisa, na nagpapahintulot sa iyo na yakapin ang kagalakan at pagtawa ng walang pag-aalinlangan. Kaya, ang pagiging nasa presensya ng Diyos ay nagbibigay daan sa iyo upang madaling ma-access ang iyong panahon ng pagtawa, dahil mayroon kang presensya ng isang mapagmahal at masayang Ama na nais mong maging payapa at masaya sa lahat ng oras dahil ikaw ay sa Kanya. Tandaan, sa presensya ng Diyos, mayroong kapuspusan ng kagalakan. Ang susunod na dapat mong gawin ay lubusang magtiwala sa Diyos. Matagal ka nang nagluluksa. Ikaw ay nabibigatan sa napakaraming nangyayari sa iyong buhay, at iniisip mo kung kailan mo kaya ang pagkakataong tumawa at magpakasaya. Sinasabi ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya. Palagi siyang nagpapakita sa iyo at hindi titigil ngayon. Ang isang bagay na hindi Diyos ay isang sinungaling, kaya kung ipinangako niya na gagawin niya ang iyong pagluluksa sa kagalakan, magtiwala sa Kanya na gagawin ito. Habang nagtitiwala at sumusuko sa Diyos, dapat mong pahalagahan siya sa mga nagawa at gagawin pa niya sa iyong buhay. Sa halip na tumuon sa milyon-milyong maling bagay, tumuon sa libong bagay na ginawa niya ng tama sa iyong buhay.
Kapag pinahahalagahan mo ang Diyos, ipinapakita mo sa Kanya na nagtitiwala ka sa Kanya na ihatid ka sa iyong panahon ng pagtawa. Dapat kang lumakad sa iyong pagtawa na may papuri, pasasalamat, at pagsasaya. Sinasabi sa Nehemias 8:10, huwag kang malungkot sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ang iyong lakas. Dapat mong piliin na maging masaya, at magagawa mo iyon sa pamamagitan ng paghahanap ng mga dahilan upang magpasalamat at pagpapanatili ng postura ng pasasalamat. Patuloy na sambahin, pahalagahan, at pasalamatan ng Diyos kung sino siya sa iyong buhay. Kapag nakilala mo ang tila maliliit na bagay na ginagawa niya para sa iyo, tulad ng pagkakaroon ng bubong sa iyong ulo, pagkakaroon ng trabaho, hindi paghingi ng pagkain, at paglalakad ng madali, binibigyan mo ang Diyos ng higit na dahilan upang pagpalain ka at tiyakin na mas marami kang makukuha. Dahilan para manatili sa panahon ng tawanan. Ang pagiging nagpapasalamat sa punto kung saan maaari mong ma-access ang iyong panahon ng pagtawa ay maaaring maging mahirap, ngunit hindi ito nangangahulugan na imposible ito. Laging tumingin sa positibo sa iyong buhay. Kapag naghahanap ka ng mga dahilan para magpasalamat, ipapakita sa iyo ng Diyos at bibigyan ka ng higit pang mga dahilan. Magkaroon ng kamalayan na ang Diyos ay mabuti at gumagawa ng magagandang bagay sa iyong buhay. Magtiwala sa Kanyang probisyon para sa iyong buhay at na hindi Kanya bibigin. Panatilihin ang masaya at pagdiriwang na kapaligiran. Maniwala ka sa akin, bibigyan ka niya ng higit pang mga dahilan upang magpatotoo. Tandaan na kapag nagpapasalamat ka, mas malamang na makita mo ang kabutihan sa iyong buhay, iyon ay kapag dumadaloy ang tawanan at pagpapala. Ang pasasalamat sa Diyos ay nagbubukas ng pinto para sa higit pang mga pagpapala, kaya patuloy na magpasalamat at magpuri sa Diyos para sa lahat ng Kanyang nagawa at patuloy na ginagawa sa iyong buhay at makita siyang tulungan kang ma-access ang iyong walang katapusang panahon ng pagtawa. Ang isa pang bagay na hindi mo dapat pabayaan kung gusto mong ma-access ang iyong panahon ng pagtawa ay ang paligid mo sa mga masasayang tao. Gumugol ng oras sa mga positibong impluensya at sa mga magpapasigla sa iyong espiritu. May mga tao na, kapag nakapaligid ka sa kanila, parang nauubos ka. Ito ay dahil kadalasan ay nakakahanap sila ng 1,000 bagay na irereklamo at ikalulungkot habang hindi nila kinikilala kung ano ang nangyayari sa kanilang buhay at kung ano ang gumagana. Tamang-tama ang pagkakalagay nito ng Biblia sa Kawikaan, 13:20 nang sabihin nito, lumakad ka na kasama ng pantas at magpakapantas ka, sapagkat ang kasama ng mga mangmang ay nagdurusa sa kapahamakan. Ipinapakita nito na tinutukoy ng iyong kumpanya kung sino ka. Kapag nasa tabi ka ng mga masasayang tao, nagiging masaya ka. Unti-unti mo ring pinapasok ang iyong sarili sa iyong panahon ng pagtawa dahil aktibo kang naghahanap ng mga bagay na ikagagalak at kasiyahan. Humanap ng mga paraan na maaari mong ikalat ang saya at tawa sa mga nakapaligid sa iyo. Ang kaligayahan sa karamihan ng mga pagkakataon ay nakakahawa, kaya kung maaari mong hikayatin ang iba sa iyong buhay o sa paligid mo, mag-alok ng mga gawa ng kabaitan, at magdala ng mga ngiti sa mga mukha ng mga tao, pagkatapos ay gawin ito. Kapag ginawa mo ito, naghahasik ka ng mga buto na sisibol sa takdang panahon. Gumawa ng malaytao na pagsisikap araw-araw upang ibahagi ang kagalakan at pagtawa sa mga nakapaligid sa iyo, maging sa mga kaibigan, pamilya, o komunidad. Ang paggawa nito ay nagsisiguro na hindi ka lang nakakaranas ng kagalakan lamang kundi pati na rin sa pagkalat nito sa iba at lumilikha ng isang nakakahawa na kapaligiran ng kaligayahan. Ang pagbabahagi ng tawa at kagalakan sa iba ay mabuti dahil hindi mo alam kung ang iyong kabaitan lamang ang kailangan nila upang iangat ang kanilang espiritu at pakiramdam na mas mabuti ang kanilang sarili sa araw na iyon. Lumilikha ka rin ng masasayang alaala kasama ang mga taong pinapahalagahan mo at maging ang mga estranghero. Mas madali para sa iyo na bumuo ng matibay na relasyon na tumutulong sa iyo na huwag mag-isa dahil ayaw ng Diyos na mag-isa ang sinuman. Maaari mong ibahagi ang pag-ibig at kagalakan ng Diyos sa iba sa iyong paligid na makakatulong sa mga taong iyon na mas mapalapit kay Kristo.
Ang pagiging masaya ay nakakatulong sa mga nakapaligid sa iyo na makaramdam ng pag-asa at positibo sa kanilang mga kalagayan. Magpasya na ibahagi ang kagalakan ngayon upang manatili ka sa iyong panahon ng pagtawa. Tandaan, ang kagalakan ay hindi ang kawalan ng kalungkutan, kundi ang presensya ng Diyos sa gitna nito. Panghuli, huwag pabayaan ang lugar ng panalangin kapag ina-access ang iyong panahon ng pagtawa. Alalahanin si Hana sa Biblia. Ang mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na ang kanyang asawa, ay kinukutya at tinutuya dahil siya ay baog. Nang manalangin siya sa Shilo para kay Samuel, nangako siyang ibabalik si Samuel sa Diyos kung sasagutin ang kanyang mga panalangin. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Ang parehong babae na malungkot, nalulungkot, at walang dahilan para magdiwang ay nasa panahon ng kanyang pagtawa dahil binyayaan siya ng Diyos ng isang lalaking anak. Doon lamang sa lugar ng panalangin na mababago ni Hana ang kanyang panahon ng panunuya sa kagalakan. Sa lugar ng panalangin, nakuha niya ang kanyang pagbabago sa kwento. Dapat kang manalangin kapag gusto mong ma-access ang iyong panahon ng pagtawa at pagbabalik tanaw. Habang nagdarasal ka, magkaroon ng pananampalataya, pagtitiwala, at pananalig na sasagot at magpapakita siya sa iyo. Ang ilang mga tao ay nananalangin sa Diyos para sa pagbabago ng panahon nang hindi naniniwalang naririnig niya sila at darating para sa kanila. Nalulugod ka sa Diyos kapag may pananampalataya ka sa Kanya. Nangako rin siya sa Kanyang salita na kapag humingi ka ng anuman sa Kanya sa pangalan ni Jesucristo, dinirinig ka Niya at sasagutin ka. Kaya manalangin at maniwala. Maaaring hindi mo ma-access ang panahon ng pagtawa ng mabilis at kaagad gaya ng inaasahan mo, ngunit tiniyak sa atin ng Diyos sa Kanyang salita na kapag oras na, gagawin niya ito. Kaya manalangin at maniwala na magpapakita siya para sa iyo at babaguhin ang iyong panahon. Huwag hayaan ng anumang nakawin ang iyong panahon ng pagtawa. Kapag ikaw ay nasa panahon ng iyong pagtawa, ang dyablo ay maghahagis ng maraming tukso sa iyong paraan upang ikaw ay magkasala at mawala ang lahat ng inilaan at ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya maging maingat. Alalahanin kung paano si Job sa kanyang panahon ng kalungkutan. Nang si Job ay nasa panahon ng kanyang kalungkutan, ang kanyang asawa ay lumapit sa kanya na hinihimok siyang sumpain ng Diyos. Nagbigay siya ng iba't ibang dahilan kung bakit dapat kalimutan ni Job ang anumang tinatawag na Diyos. Gayunpaman, si Job ay sapat na sensitibo upang malaman na ito ay isang tukso lamang upang akitin siya mula sa kanyang panahon ng pagtawa. Kahit na dumating ang kanyang mga kaibigan, tinutuya siyang talikuran ang kanyang pananampalataya, nanatili siyang matatag. Bakit naman alam niyang magagawa ito muli ng Diyos na nagpala sa kanya sa simula? Pagkatapos, kailangan mong mag-ingat para sa pagkainip habang naghihintay ng iyong panahon ng pagtawa. Ang paghihintay sa Diyos ay maaaring maging tunay na nakakabigo, ngunit hindi mo kailangang makaramdam ng pagkabigo. Kailangan mo lang maging matyaga sa isang nagsabi na dapat kang maghintay. Gaano kaya katamis ang kwento ni Sarah at Abraham kung wala ang anak ni Hagar? Siguradong darating ang panahon ng pagtawa ni Sarah, ngunit naiinip siya. Kahit na dumating ang season na ito sa kalaunan, may marka, at ang pagkakamaling ito ay hindi nabubura. Ang isang paraan upang maging matyaga habang naghihintay ay maging abala. Habang naghihintay ka sa Diyos na akayin ka sa iyong panahon ng pagtawa, huwag manatiling walang ginagawa, sa halip maging nakatuon sa salita ng Diyos. Kung si Sarah ay nakikipag-ugnayan sa pakikinig sa Diyos bilang si Abraham, maaaring hindi niya naisip na ibigay ang kanyang katulong sa kanyang asawa. Hindi na sana magkakaroon ng pagkakataon ang demonyo sa buhay niya dahil engaged na siya. Gayon din, magpakumbaba at umasa sa Diyos dahil siya lamang ang makakapagpabago ng panahon. Ito ay isa pang pagkakamali na ginagawa ng marami, at kadalasang nagiging sanhi ito ng pagkawala ng kanilang panahon ng pagtawa. Naniniwala sila na ang mga tao o mga bagay ay magbibigay sa kanila ng nais ng kanilang puso, ngunit hindi iyon totoo. Sinasabi ng Biblia na hindi ka dapat magtiwala sa mga lalaki. Bakit naman ang kanilang hininga ay nasa kanilang mga butas ng ilong, hindi sila immortal, mabibigo kanila. Kaya magtiwala ka sa Diyos.
Hindi ka lilipas ng panahon ng iyong pagtawa. Ikaw ay magpainit at mag-enjoy sa bawat piraso nito, at alam mo kung ano. Hinding-hindi na ito matatapos. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa pagkakataong marinig ang iyong mga salita ngayon. Nagpapasalamat ako na pinaalala mo sa akin na nasa panahon na ako ng pagtawa, at walang makakapigil sa akin na maranasan at masiyahan sa panahong ito. Ang puso ko ay puno ng pag-asa at pag-asa na hindi matitinag, at nagtitiwala ako na gagawin mo ang lahat ng iyong ipinangako na gagawin sa aking buhay at higit pa. Sa sandaling ito, hinihiling ko ang iyong mga pagpapala sa aking buhay. Hayaan ang bawat pagpapala na iyong inilaan sa akin ay mailabas ng mabilis at walang anumang anyo ng pagkaantala. Humihingi din ako ng kagalakan at kagalakan na hindi mailarawan. Hayaan akong ma-access ang mga ito sa sandaling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, alam ko na makakaranas lang ako ng saya mula sa iyo kapag binitawan ko ang lungkot, sakit, pighati, at alalahanin sa nakaraan. Dalangin ko na tulungan mo akong palayain ang lahat ng pumipigil sa akin mula sa tunay na pagdanas ng kagalakan at pagtawa sa panahong ito ng aking buhay. Tulungan mo ako, Ama, na magtiwala sa iyo. Naway ang iyong kagalakan ang maging lakas ko, at naway makatagpo ako ng tawa sa bawat sandali, malaki man o maliit. Ama, ikaw ang pinagmumulan ng kagalakan na hindi mababawasan, kaya't hinihiling ko na ikaw ay magdala ng saya at tawa sa aking buhay ngayon. Hinihiling ko rin na magpadala ka ng mga tao na mag-aambag sa aking kagalakan at magpapasigla sa aking espiritu, hindi ang mga taong mag-iwan sa akin na nalulungkot at nalulumbay. Aba, Daddy, alam ko na may mga pagkakataong malungkot ang buhay, at maaaring maraming dahilan para malungkot. Ngunit hinihiling ko, Panginoon, na bigyan mo ako ng lakas upang tingnan ang mga positibo sa bawat sitwasyon. Tulungan mo ako, Aba, na bilangin ang aking mga pagpapala at huwag tumuon sa kung ano ang hindi gumagana sa aking buhay. Dalangin ko rin na hayaan kong maranasan ng mga nasa paligid ko ang saya. Habang naghahanap ako ng kagalakan, hayaan ang mga tao sa paligid ko na pumasok din sa kanilang panahon ng pagtawa. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag magdulot ng sakit sa puso ng mga nakapaligid sa akin. Kung kinakailangan, Aba, naway sumagana ang aking pagtawa sa mga nakapaligid sa akin, at magdala ng pag-asa at kagalakan sa mga taong higit na nangangailangan nito. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Sa anumang paraan ako ay nagkasala laban sa iyo, Ama, na humahadlang sa akin na ganap na maranasan ang kagalakan sa aking buhay, ako ay nagdarasal at humihiling na ako ay hugasan mo ng lubusan sa sandaling ito. Hayaang magsalita ang iyong dugo para sa akin, at dalangin ko na tulungan mo ako, Aba, na mamuhay ng isang buhay na nagdudulot sa iyo ng kaluwalhatian at naglalapit sa iba sa iyo. Jesus, tulungan mo rin akong inavigate ang aking panahon ng pagtawa upang hindi ko ito mawala. Salamat, Diyos, para sa regalo ng pagtawa at ang pangako ng isang panahon ng pagtawa. Naway yakapin ko ito ng lubusan, at naway mapuno ang aking puso ng pagtawa at kagalakan sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Dalangin ko na tulungan mo akong mabuhay para sa iyo ngayon at magpakailanman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa pakikinig sa mensaheng ito. Bago tayo umalis, maglaan ng ilang sandali upang mag-iwan ng komento at ibahagi ito sa iba na nangangailangan nito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mangyaring gawin ito. I-on ang bell notification para makatanggap ng mga notification sa tuwing mag-upload kami ng post. Manatiling pinagpala.